Ang pagpapatuloy ng nakaraan, mula sa nagkakagulong mga tao sa di kalayuan, sa ating bida ay naghihiyawan ang mga nakasaksi sa isang lalaki, na duguan na nakahandusay ito, nasaksak yata siya. Anong gagawin natin? May tumawag na ba sa 911, habang nakahiga ang lalaki makikita sa kanyang tabi ang isang patalim. Dali-dali nagpunta ang ating bida sa may kaguluhan at kasunod naman nito ang babaeng ghost. Excuse me, tumabi kayo, sigaw ng ating bida, makikitang nahihirapan, at nakita nito ang duguan lalaki na nakasubsob at may saksak ito, agad lumusat si Akol sa harap ng ating bida na agad itong nakapikit nang maramdaman ito, naputol ang isang arteryo ng kanyang binti. Kailan ba darating ang ambulansya dito? Sabi ni Akol, na napatingin sa ating bida at ang ating bida lang ang nakakarinig ng sinasabi ni Akol. Hindi ko alam, rush hour ngayon at maaring ma-traffic din sila. Mamamatay ang lalaking ito kapag hindi sila nakarating ng mabilis dito. Halika dito, itigil muna nating ang pagdurugo nito, umiba ng direksyon ng tingin ng ating bida. Hold on, alam ko kung ano ang sinusubukan mong gawin, pero hindi ko kaya. Agad lumakad palayo ang ating bida. Mugen, tawag muli ni Akol, hindi ko kaya, sigaw nitong sabi. Lumapit si Akol, hindi ko hinihiling na mag-opera ka dito, kailangan lang nating itigil ang pagdurugo. Hindi mo kayang gawin yun, o mamamatay siya sa harapan mo. Sigaw ni Akol sa ating bida. Pumunta si Akol sa harapan at tumingin sa mukha ng ating bida, na hinawakan ng kamay nito na pinipigilang itong umalis, at nakikiusap ito. Pumikit ng madiin ang mata nito at kinuyam ang mga palad nito. Sige, fine, gagawin ko, sigaw nito na ikinitingin ng mga tao na nasa kanyang tabi. Good, una ikuha mo muna ako ng sanga sa punong iyan. Sabay turo ni Akol, at kailangan ko ring mapunit mo ang isang strip mula sa iyong kamiseta, para magamit ko ito bilang isang tourniquet. Ano, gusto mong punitin ko ang damit ko? Oo, bilisan mo. Kahit ayaw ay napilitan itong habarin ang kanyang damit. Damn it, wala pa naman akong masyadong damit, what the heck? Sabi ng isang marites, ano ang ginagawa niya? Agad umupo si Akol at lumapit sa parteng nasugatan. Lumapit ang ating bida at hawak ang parte pinunit na damit. Merong ka bang branch? Gamuting muna nating ito. Oo, agad itinali muna nito ang parteng may sugat. Basang-basa na ito sa dugo, pumikit ang ating bida na ayaw makita ang mga dugo. Tumingin naman si Akol sa ating bida na medyo nakasimangot. Tinignan nito ang lalaki, na tila nag-iisip ito ng dapat gawin, laming-galinga ito, hanggang sa nagulat ito sa nakita. Nakikita mo ba yun? Ano? Tanong ng ating bida. Sa tingin ko makikita mo ito. Itinaas nito ang hintuturo. Tumingin ka doon. Agad tumingin ang ating bida. Paparating na ang Grim Reaper, napatitig ito sa direksyon na itinuro ni Akol. Nakita nito ang parang usok na kulay itim, hindi agad nakakibo ito. Ang kulay itim na usok ay unti-unti nabuo na parang isang tao na may nakatalukbong na itim at nakalutang sa ere at may hawak na malaking karit. Natila ba tuwang-tuwa habang ito ay nasa likod ng mga taong nakasaksi na sila lang dalawang ni Akol ang nakakakita. Hanggang unti-unti na itong lumalapit, nakatitig lang ang ating bida, na parang kinikilala pa kung sino ang nasa harapan nila. Nang bahagyang malapit na ito ay biglang natauhan ang ating bida. Nang laki ang mata nito, ang Grim Reaper, sigaw nito. Ang Reaper nakikitil ng buhay ng lalaking ito, kung magdadalawang isip ka man lang. Sa ngayon ikaw lang ang makakapagligtas sa kanya. Kaya magmadali ka, sigaw ni Akol, ibuhol mo ito gamit ang tela. Nanginginig ang kamay nito habang nagmamadali itong magbuhol ng tali ng sugat. Ilagay mo ang sanga sa itaas, pagkatapos ay itwist ito hanggang sa ito ay humigpit. Agad na sinunod ito, na bahagyang pa niya napipisil ang sugat nito. Good job, kapag dumating ang ambulansya, sabihin sa mga tauhan ng medikal kung gaano katagal ang lumipas mula nang ihinto mo ang pagdurugo. Napigilan na natin ang pagdurugo sa hita para sa karamihan, ngunit kailangan pa rin natin harapin ang tiyan. Tinignan ng ghost doctor ang sugat ng lalaki sa tiyan nito. Parang 2 beses siya, sinaksak sa tiyan at 1 beses sa hita. Tumingin ito sa ating bida at kailangan na nating pigilan ang pagdurugo sa tiyan niya. Habarin mo ang sando niya at itulak ang tela sa sugat. Sigaw ni Akol, hindi ko magagawa yan, sigaw ng ating bida. Itusok mo ang sando sa sugat na iyon, paano kung gagawin ko iyon at mas lalong lang lumala ang kondisyon niya? Pag hindi mo ito ginawa mamamatay siya, maililigtas mo pa rin siya.
Tigilan mo na iyan salitang iyan, hindi ba ganun kadaling mamamatay ang mga tao? Oo, ginagawa nila, isang split second lang ang kailangan para matapos ang isang tao, kaya pakiusap, sigaw ni Apple, at bigla sumulpot sa kanilang harap ang Grim Reaper, na parang sabik na sabik ito kuning ang kaluluwa ng lalaki, God damn it, parang hinihigop ang kamay ko sa sugat, at diniinan ito, iyan ay dahil ang kalamnan ay kumokontra at humihila, muling diniinan ng ating bida ang sugat ng lalaki. Maya-maya ay itinaas na ng Grim Reaper ang kanyang carrot. Para tigpasin ang buhay ng lalaki, ngunit bigla umistop ito. Ang Reaper ay biglang huminto, tama ka nga, sino ang lalaking iyan? Hindi ba natin siya dapat pigilan, sabi ng mga saksi. Sa pagkakagulo, bigla may dumating na ilang tao. At agad tinawag ang nakahandusay na lalaki, Sir. Sigaw nito, nakita nito na nakaupo ang ating bida sa harapan ng lalaki. Hoy, sino ka? Teka, awat ng isa kasamahan nito. Sa tingin ko sinusubukan niya iligtas siya, manatili muna tayo sa likod sa ngayon. Opo sir, sagot ng tauhan nito, habang nanonood mula sa likod ng ating bida. Patuloy na ginamat ng ating bida ang lalaki na kahandusay sa tulong ni Apple. Maya-maya ay tumingin ito sa babae, Hey Apple. Mahinang tawag nito, ha? Sagot ng babae, sa tingin ko ay may mali sa kanya. Agad tinignan ito ng ghost doctor, pinag-aralan ito. Tension pneumothorax, bulong nito, ang kanyang baga ay tinusok din ng kutsilyo, at ang presyon sa kanyang dibdib. Muling bulong ni Apple, note, isang kondisyon kung saan ang hangin ay pumapasok sa pleural cavity, ang espasyo sa pagitan ng mga lining ng baga at ng panloob na pader ng dibdib, ngunit hindi makatakas, lumilikha ito ng positibong presyon sa loob ng lukab, na nagreresulta sa kahirapan sa paghinga. Muling gumalaw ang Grim Reaper, nabigo akong mapansin ang pinakakritikal na pinsala dahil nag-aalala ako tungkol sa paghinto ng pagdurugo, bulong nito, muling itinaas ng Grim Reaper ang karit na kanyang hawak. Nang malaman ni Apple na, nahihirapan ang lalaki sa sugat na natamo, umupo ito at agad tinignan, isang tension pneumothorax. Bulong nito, natusok din ng kutsilyo ang baga niya at tumataas ang pressure sa dibdib niya. Muling bulong nito, agad kumilos ang Grim Reaper hinigpitan nito ng dalawang kamay ang hawak na karit at itinaas ito. At agad itinarak ito sa parteng sugat ng lalaki. Tumingala si Apple at tumingin sa ating bida, ngayon paano na? Ano ba ang dapat kong gawin? Bulong ng babaeng ghost. Agad sumigaw ito sa ating bida, mayroon ka bang ballpen at isang utility na kutsilyo o cutter o anumang bagay na matalim? Wala ako nun. Tumingin ito sa mga marites at doon ito nagtanong. Mayroon ba kayong ballpen at kutsilyo ang sino man sa inyo? Meron ako dito, teka kukunin ko, sagot ng isa. Agad binigay ito ng babae, nang hawakan ito ng ating bida, ay agad hinati ito at itinapon ang hindi kailangan. Hatiin mo ang isang dulo ng ballpen para makuha mo ang talas nito. Bulong na sabi ni Apple, kinapa nito ang dibdib ng lalaki, nararamdaman mo ba ang pangalawang tadyang, butas sinang laman sa ibaba nito, muling bulong na sabi ni Apple sa ating bida, ngunit bago pa nagawa ito, ay agad hinailan ng dalawang lalaki ang ating bida palayo sa lalaking nakahandusay, ano sa tingin mo ang ginagawa mo bata? Sigaw ng dalawang lalaki, bitawan ninyo ako, sigaw ng ating bida na bahagya lumingon sa humila sa kanya, habang nasa tiyan ang karit ng Grim Reaper. Unti-unti hinihiwa ang dibdib ng lalaki, mula sa itim na usok ay naging asol ang usok nito. Tinignan ito ng ating bida, habang hawak ito sa magkabilang braso. Sino ka ba ha? Sigaw ng ating bida sa usok, saang pamilya ka galing? Sino nagpadala sa'yo? Sigaw nito sa Grim Reaper na hindi kinabakasan ng takot. Sabi ko bitiwan niyo ako, sigaw sa dalawang lalaki na nakahawak sa kanya na agad hinayla ang dalawang braso, sa pagkakahawak nito sa kanya. Kung ayaw niyong mamatay ang taong ito, hayaan niyo akong gawin ang dapat kong gawin, agad hinawakan at kinapamuli ang dibdib ng lalaki, at ginawa ang sinabi ni Apple, lumipas ng ilang sandali, tama ba? Tama ba ang ginawa ko? Bulong nito, habang nakatingin ang ating bida sa lalaki, agad itinulak ng dalawang lalaki ang ating bida na agad bumaksak sa di kalayuan, muling lumapit ang lalaki at kinwelyuhan ito, ikaw tang ina ka, bastard ka, anong ginawa mo?
Hindi agad nakakibo ito at bahagyang napatingin ito sa gilid. Nakita nito ang Grim Reaper na umuungol, at nagiging usok, hanggang sa ito ay unti-unti naglaho. Gumana, umalis na ang Reaper, sabi ng babaeng ghost. Maya-maya ay umalingaw-ngaw ang tunog ng ambulansya, patungo sa pinanyarihan ng krimen. Agad pinagtulungan ng lalaki sa stretcher, at isinakay ito sa ambulansya. Agad nagtanong ang investigador, nasaksak po siya sa baga. Binigyan ko po siya ng first aid para sa tension pneumothorax, pero kailangan niya ng respirator. At pinigilan ko ang pagdurugo sa kanyang binti bandang alas 7:30. Maraming itinanong ang investigador na agad naman nasasagot lahat ng ating bida. Napatingin naman ang isang lalaki habang hinihimas ang chin nito, na tila ba may iba pang iniisip. Muling tinapunan ng tingin nito ang ating bida at ang investigador, hanggang sa umalis na ang ambulansya. Parang nakahinga ito ng maluwag, dumura ito at, well, tapos na rin sa wakas. Pagod na ako. Teka, paano ako uuwi ng ganito? Sabi ng ating bida kay Akal, habang ipinakita nito ang damit na may mga natuyong dugo. Walang mali dun, ituturing itong badge of honor ng mga doktor, sabi ni Akal. Isa akong high school student, hindi ako doktor, sabi ng ating bida. Hindi kumibo si Akal, napansin nito ang papalapit na lalaki sa ating bida. Hey, kid, sabi ng lalaki, agad inabot ang isang towel. Nagtaka naman ang ating bida, gamitin mo ito, sabi ko sa mga underlings ko, ikuha ka ng pamunas kaya, makakapaglinis ka na ng kaunti sa iyong mukha. Sumama ka sa akin at mag-usap tayo sandali. Sumama naman ang ating bida at habang nagsisindi ito ng sigarilyo. Alam mo ba, I was pretty impressed sa paraan ng pagbibigay mo ng first aid. Med student ka, natutunan mo ba yan sa school mo? Hindi, isa akong high schooler. Is that right? Well, niligtas mo ang sarili namin, kaya, kailangan kong bayaran ka kahit papaano. Lahat ng bagay sa buhay ay isang transaksyon, alam mo na. Kaya sabihin mo na sa akin, ano ang gusto mo? Bata, ano daw ang gusto ko? Bulong ng ating bida. Dapat ba akong humingi ng pera sa kanya? $200 kaya, o di kaya, ay 300, hindi. Kalimutan ko muna, baka may mahihiling pa akong mas maganda. Bulong nito, sa tingin mo ba mabibigyan mo ako ng part-time job? Tumaas ang kilay ng lalaki at agad bumunghalit ito ng tawa. Puff, buwahaha, hahaha, gahaha, isang part-time job, iyan ba ang gusto mo? Hahaha, ano bang nakakatawa sa part-time job? Pare, hindi pa ako tumatawa ng ganyan sa edad ko. Nang makita ko kung gaano kakahusay sa pagbibigay ng first aid, ilalagay kita sa ospital na alam ko. Woo, grabe ang tawa ko, ang sakit ng tiyan ko, habang pinupunasan ang luha nito sa mata, sa katatawa. Baka matuto ka sa trabaho at maging doktor, hands-on experience is the best way to pick up something quick. I'm sure magiging maganda ang sahod mo para doon. Gagawin ko, salamat talaga, sagot ng ating bida. Inis na sabi ni Akal, na hindi nagustuhan ang pagsanayon ng ating bida. So, gagawin mo ang lahat para sa pera, chick, palatak na sabi ni Akal. Alam mo ba kung gaano kahirap makakuha ng part-time job? At ito ay sa ospital, di ba mahal mo ang hospital? Napatingin naman ang lalaki sa ating bida. Napansin nito na parang may kausap ito, na hindi mo ari. Nakatutok ang mukha nito na parang pinag-aralan ang itsura nito. Mudyan ang mga taong ito ay mukhang medyo makulimlim, ibig sabihin ay hindi rin maaaring maging lehitimo, ang ospital. Mahinang bulong ni Akal, ganyan ka na ba, kadesperado sa pera? Oo, inaamin ko, nakapikit na sabi ng ating bida. Samantala sa silid ng ating bida, habang pinagmamasdan ng ating bida ang kanyang dalawang kamay. Ginamit ko ang sarili kong mga kamay, iniligtas ko ang buhay ng isang tao at pinanatili ang Grim Reaper sa dagat. Akal, nagligtas ka ba ng maraming tao? Tanong nito, habang nanunood ang babaeng ghost ng K-drama sa TV. Mag-schedule ka ng CT scan para sa pasyenteng ito, sabi ng doktor sa palabas sa isang TV. Professor, ang pasyente po ba sa isang ward? Sagot ng lalaki din sa TV. Oo, ginawa ko, habang nakapangalamba ba ito? Ano ang nararamdaman mo? Ito ay masaya, sagot ni Akal. Ano, masaya? Parang hindi naman, hindi ba karamihan sa mga tao na nagsasabi na natutuwa sila?
Ipinagmamalaki nila ang nagawa nito, bulong ng ating bida habang nakatingin kay Apple. Ilang ba ang nasave mo? Bakit ka ba naging interesado bigla? Just curious. I guess, hump, at umirap ito, malamang nailigtas ko ang kasing dami ng mga napatay ko. Nakapatay ako ng hindi mabilang na tao, malungkot na sinabi ng babaeng ghost.